January 7, 2026. Ngayon nga pala yung araw na expired yung ating rehistro sa ating motor, mga tropa. So samahan nyo kung paano ba ang proseso ng pagpaparehistro ng motor. Saan ba dapat kayo pumunta, anong unang dapat yung gawin. So ganito nga pala sa tagal ko nagpaparehistro, hindi ako kumukuha ng insurance sa may mismong LTO kasi mahal. Unang mahal, sa pangalawa di naman natin nagagamit yung insurance, di ba? Pagka last kong kuha niyan dati, nung wala talaga akong no choice ako kasi yung oras hinahabol ko, yung 550. Pero alam ko meron pa iba, umabot yata na 700 sa iba-iba, pa-iba-ibang sa depende sa LTO, lalo kung magpa-fixer ka, hindi ko alam kung magkano patatakaran nila. Kaya minsan may sumasalubong sa'yo, di ba, sa LTO, may insurance ka na. Ganun sila, di ba, kasi may patong na sa nila yun. So ngayon samahan niya ako, magpaparehistro tayo ng motor kung paano at kung gaano kabilis. Dito tayo ngayon sa may magparehistro sa Valenzuela City. So ayun mga par, ito nga pala yung unang hakbang na ginawa natin. So dito tayo kumuha ng insurance sa M. Lulier. So kung makikita mo dito, yung insurance sa motorcycle is 296 pesos lang, di ba? Kahit pa paano nakaka-save ka. Tapos ngayon nandito na tayo ngayon sa may Valenzuela. So ito yung inuna nating sa LTO Valenzuela. So ito yung inuna nating yung sumunod na hakbang, no. So diretso tayo dito sa inspection area. Nga pala may bayad na nga pala yung parking dito. 30 pesos pasok mo. Yan, di ba? Tapos ngayon dito na tayo sa cashier. Habang nasa cashier tayo, ina-inspection yung ating motorcycle. Kung kompleto ba, dapat kailangan kompleto lahat yan. Pasado dapat yan, dapat kompleto ilaw nyan, dapat lahat na gana. So ayun, yung binayaran nga pala natin dyan sa unang cashier is 550. Yes, 560 pagkakatanda ko. Tapos yan, kita mo, diba? Pumunta tayo dito ng mga na alas 4 yata, mga alas 4 na nga yata sakto. So ayan, ilan na lang yung nagpapa-inspection, di ba, mabilis lang. Ito, ganito ginagawa ko kasi kaysa naman sa sumabay ka sa maraming tao sa maaga, sobrang dami. Tapos ganoon din naman, maaga ka, tanghali ka rin naman makakauwi, di ba? Di mas mainam na hapon ka na pumunta, di ilan na lang kayo, di ba? So ayun yung motor natin, ina-inspection, di ba? So yun lang masaklap, di ba? Bumagsak yung ating motorcycle. So ayan, wala tayo, di gumagana yung park light daw. Tapos yung front rear brake, yun, hindi raw gumagana. So ang ginawa natin dyan is ginamitan na lang natin ng magic para makapagparehistro tayo. So ayan, lumabas muna tayo, tapos babalik na naman ulit tayo doon sa loob hanggang sa pumasa. So yun, natapos tayo dito bago mag alas 5. So ang total na ginastos natin dito is 296. Tapos 560 dito sa may inspection area. Yung binayad natin sa cashier. Tapos ang binayaran natin mismo sa mismong LTO is 260 or 256, mga ganun lang yata. O pagkakatanda ko 256, mga ganun lang. So yun lang yung mga total na nagastos natin, di ba? So ganun lang kadali magpa-inspection ng motor, magpa-rehistro ng motor. Huwag ka na magpapalakad-lakad pa. Kana mismo pumunta, napakadali lang at napakasimple. Makakatipid ka pa. So kita mo magkano lang ginastos natin, di ba, kasama na insurance. So yun lang. So ayun, di ba, mas magandang timing pag magpaparehistro ka hapon na, mga alas 3 ka pumunta or 3:30, mga ganun, di ba? So di mo kailangan sumabay sa maraming tao kasi pag sa maaga napakaraming tao. Tapos ganun din naman tanghali ka na makaka-uwi.